Pag-uusapan natin sa video ito ang foreign direct investment. Ang foreign direct investment ay isang pamumuhunan ng isang banyagang negosyante sa isang negosyo dito sa Pilipinas. Sila yung mga mayayaman na multinational companies. Sila ay direktang namumuhunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga negosyo o ang pagbibili ng mga ito. Halimbawa, kapag itinatayo ang isang malaking negosyo, nangangailangan yan ng mga magtatrabaho, mga kagamitan at supply na karamihan manggagaling mismo sa atin. Hindi lang dollars ang pumapasok sa atin, kundi trabaho para sa bawat Pilipino. Kapag nag-operate naman ang mga kumpanya, karagdagang trabaho naman para patakuhin ang mga ito. Kung nurse ka o doktor, skilled worker, engineer, IT professional, o iba pang professional sa larangan ng corporate world, may trabaho para sa iyo. At dahil sa mga kumpanyang ito, umuusbong din ang iba pang maliliit na mga negosyo mula sa sari-sari store, restaurant, security agencies at napakarami pang iba. Dahil sa mga multinational companies na ito, mas masigla ang economic activity ng Pilipinas. Kasi yung malaking kinikita ng Pilipinas mula sa tax revenues ay pwedeng gamitin sa pagko-construct at pagpapaunlad ng iba pang mga infrastruktura. Ang mga bagong infrastruktura ito ay nakapagbibigay naman ng daan sa maraming trabaho. Madaling makakuha ng foreign direct investments ang Pilipinas kung tutuusin. Kasi malaki ang market natin, ang malaking bilang ng human resources ay nasa working age, at syempre ang skills natin ay world class. Kailangan lang talaga buksan ang sarado nating pag-iisip kung gusto nating magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino. Mangyayari lamang ito kung aalisin natin ang 60-40 na provision sa ating konstitusyon. Dahil sa 60-40 provision na ito, mga oligarchs lang ang nakikinabang habang ang karamihan sa mga Pilipino ay lubhang nakakaawa. Sa datos ng Transparency International tungkol sa ranking ng mga bansa base sa perceived na corruption at sa datos ng World Investment Report ng United Nations, sa taong 2012, makikita kahit na may tuturing na mas corrupt ang mga bansang Indonesia at Vietnam kaysa sa Pilipinas, mas malaki pa rin ang foreign direct investment inflow sa mga bansang ito kaysa sa Pilipinas na nakakuha lamang ng $2 billion. Ngayon din sa 2013, kahit na mas corrupt pa rin ang mga bansang Indonesia, Vietnam at Thailand kumpara sa Pilipinas, napag-iiwanan pa rin tayo sa halaga ng foreign direct investment na pumapasok sa bansa natin. 2 years ago, kahit nag-improve ang ranking ng Pilipinas sa corruption level at abla with India at Thailand, makikitang mahigit 5 beses ang halaga ng foreign direct investment ang pumapasok sa India kaysa sa Pilipinas at mahigit doble naman ang halaga ang pumapasok sa Thailand kaysa sa Pilipinas. Ang China na mas corrupt kaysa sa Pilipinas sa taong 2014 at kung tutuusin magaling pa tayo mag-Ingles kaysa sa kanila, halos 21 times ang laki ng halaga ng foreign direct investment ang pumapasok sa kanila kaysa sa atin. Lahat ng ito ay dahil napaka-open ng market nila sa foreign investors. Base sa impormasyong ito, masasabi ba natin dahil sa korupsyon kaya kulilat ang Pilipinas sa pag-akit ng mga foreign investors? O di kaya dahil ayaw lang talaga ng mga namumuno sa gobyerno na papasukin ang mga ito dahil pinuprotektahan nila ang mga cronies at mga oligarchs? Masakit ba ang may walay sa pamilya dahil kailangan mo magtrabaho sa abroad kasi walang trabaho dito? Siguro naman mas gusto mo dito sa Pilipinas dahil at the end of the day, makakasama mo ang iyong pamilya. Kapag maraming foreign investors, maraming trabaho, marami kang pagpipilian. Yayaman ng Pilipinas at higit sa lahat, magiging sagana ang iyong pamumuhay. Gusto mo ba ng foreign direct investment? Pwes huwag kang buko sa pagpili ng kandidato.